Ngayong araw nga pala ay naghuhukay at nagbubunot kami ng damo. Sa kakahukay nga namin nakakuha kami ng mga kayamanan. Meron nakakuha ng kakaibang coins, meron din nakakuha ng 50 pesos, meron din nakakuha ng sinaunang 10 piso. Sobrang saya pa nga kasi meron din nakakuha ng 500 pesos. Syempre naghuhukay din ako at nakakuha ko ng kakaibang coins din. Paki-mention naman si Sir Alan at saka si Boss Toyo para malaman kung magkano ba ang value ng mga coins na nakuha namin. Baka kasi dito na kami yumaman eh. Isang umaga, medyo masama ang panahon dahil umulan nung gabi. Ngayon pa naman ay ka-day pub namin sa pagwawalis bilang tupad. 5 araw na lang sasahod na kami ng 5,600. Ngayon, on the way na kami sa subdivision na paglilinisan namin. Itong buong covered court pala ang lilinisin namin. Pero dahil malinis na, magbubunot na lang kami ng damo. Mukhang mas mahirap nga to kaysa sa pagwawalis eh. Pero mukhang blessing in disguise din naman yung pag-ulan. Dahil sa ulan namabot yung lupa kaya kahit paano medyo maday bunutin ng mga damo. Pagkatapos mag-attendance, sinimulan na nga pala namin magbunot ng damo. Nag-uusap-usap pa nga lang kami na baka sa kakahukay namin dito, imali namin, di ba makakuha kami ng ginto. Hanggang sa bigla na nga lang, ito nga si Mamay nakakuha ng kakaibang coins. Buong buhay naming lahat, first time namin nakakita ng ganitong coin. Para hindi siya dito sa Pilipinas kasi English yung nakasulat. Magkano kaya to kapag binenta kay Sir Alan at saka kay Boss Toyo? Nagkasunod-sunod nga mga pera nakukuha namin dito. Dito rin mismo sa damon, habang naghukay kami, meron naman nakakuha ng 50 pesos. Ako pa ng pang merienda. Habang nagbubulot pa sila ng mga damo, ito naman ako, sinasalansan ko yung mga damo. Baka kasi meron din mga kayamanan dito, ang mga coins na nakasama sa ugat. Kaso wala akong nakita. Kaya naman itunuloy ko na lang ang pagbubunot ng damo. Lahat pa naman kami lalong ginanahan magbunot ng damo, baka kasi makakuha din kami ng pera. Kaso lang meron masamang nangyari. Tignan nyo naman kung gano'n nakadaming nabunot namin damo. Plus maglilimang sako na nga eh. Pero bigla na lang kami napatigil. Kasi nung pagkakuha namin ng mga coins sa hukay, bigla na lang umulan ng malakas. Kaya naman ito, fast forward. Tumila na magbubunot ulit kami ng damo. Ang kaso lang hindi ko namalayan. Pero nga agad ako ng paltos. Kapag halataan tuloy ako hindi sari magbunot ng damo. Buti lang nga lahat meron nagpahiram sa akin ng glove. Nesting ko nga muna kung masakit ba sa kamay kapag nagbunot ng damo. Medyo masakit pa rin pero ito at least okay na. Kahit pa paano may protection na yung kamay ko. Mas madali na ako makapagbunot ng damo dito. Kaya mahabang ibang grupo na sa kabilang side. Ako good luck, sana makakuha rin kayo dyan ng kayamanan. Kami naman ay dito pa rin sa kabilang side. Hindi ko nga lang nakuha na ng video pero yung kabilang side ay nakakuha din ng dalawang kakaibang coin. Iniisip namin baka yung mga coins na makukuha namin dito yun yung mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kasi hindi inaasahan nakakuha nga din pala ako dito ng kakaibang coins din. Pero maliit lang siya, gabay 5 lang yung laki niya. Bakit kaya may mga coins dito? Sino kaya naglagay? Sino kaya ang may-ari neto? Tapos ganoon na naman ang nangyari pagkakuha namin ng mga coins, bigla na naman umulan. Parang nagagalit kasi nakakuha kami ng coins, ganoon ba yun? Kaya naman sumiling muna ulit kami dito at hihintay namin matapos ang ambon. Kasi gusto ko malaman kung anong klaseng coins pa ito nakuha ko. Hinugasan ko na siya. Sa buong buhay ko ngayon 21 years old lang ako nakakuha ng mga coins na galing sa hukay. Kasi diba kadalasan ang mga nakukuha ko sa hukay yung mga kayamanan talaga. Ito ang nakuha ko sobrang luma na. Tingnan nyo o merong ano. Ayan para may kalawang para may sunog. Sabi sino nakakalam magkano kaya to? At ayun na nga pagkatapos ng ulan maya-maya naman ay bigla namang umaraw. Syempre balik ulit kami sa kanya-kanya mga pwesto. Dito nga ay medyo pagod na kami dahil sobrang dami na namin nakukuha mga damo. Pero wala pa rin balita, wala pa rin nakakakuha ng panibagong coins. Hanggang sa binawi na nga yung gloves na hiniram ko. Pero syempre hindi ako susuko nang hiram ulit ako ng gloves sa iba. Kala nyo diba 1 milyon pala yung presyo ng coins na nakuha ko? Eh kung marami pa rin nakatago dyan sa ilalim ng lupa, eh di ayaman na ako diba? Hanggang sa maya-maya lang bigla ako nagulat. Meron kasi sumigaw nakakuha pala siya ng 500 pesos. Grabe hindi nga kami makapaniwala eh. Sabay naman itong 500 pesos sa kabilang side naman meron din nakakuha ng coins. Lahat na nga lang kami nagugulat kasi maya meron sumisigaw. Dito pala nakakuha siya ng lumang 10 piso. Ibang-iba na nga yung kulay, siguro sa sobrang taga na nakabaon niya. Siyempre binabati siya dito ng mga ibang nanay. Malay natin, di ba mataas na pala value niya. Pero ito isang wise member na si Mama Blue talaga din makamove on kasi nga 500 nakuha niya. Pero ayun, pagkatapos namin makakuha ng pera, umulan na naman ng malakas. Guys, bakit kaya bigla na umuulan?